Yan. Tama yung pinindot mo, bossing. At kung okay lang, pakipindot mo na din yung like at saka yung subscribe button natin. Kung okay lang naman, bossing. So ayun, kung bago lang po kayo dito sa channel natin at hindi nyo pa napanood yung part 1, balik muna kayo sa part 1. Tapos isunod nyo itong part 2 para mas maganda po yung takbo ng kwento. Ano? Okay, magpapakita lang tayo ng pahapyaw dun sa part 1 natin, sa ending ng part 1 natin, and then diretso na tayo sa part 2. Let's go! Nagsimula nang umatake si Cobra kasama ang Sano Hoodlum Squad. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know. Inabutan ni Cobra na hindi lumalaban si Yamato kahit ano pang gawin ng mga taga-Oyahay, kaya tinulungan niya ito. Hindi akalain ni Yamato na dadating si Cobra para tumulong. Pagpasok nila sa kwarto ay hindi pa rin tapos ang laban. Bagamat dehado si Chiharu pero hindi pa rin ito sumusuko. Maya-maya lang, biglang dumating si Murayama. Bit-bit nito ang mga talo ng membro ng Oyahay. Bigla itong natuwa nang makita niya si Cobra at dito ay nagkahamuna ng dalawa at ito ang nangyari. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop. Sa laban na to ay natalo si Murayama at dahil dito ay nagtangkang umatake ang mga taga-Oyahay. Subalit pinigilan sila ni Murayama dahil tanggap nito ang kanyang pagkatalo. Binawalan niya ang Oyahay na atakihin ng Sano Hoodlum Squad at pinaalis na nito ang grupo ni Cobra. Patas lumaban si Murayama at humingi ito ng tawad sa kaibigan niya na si Seki. Habang naglalakad pa uwi ang Sano Hoodlum Squad, sinabi ni Cobra na mas lalakas pa sa hinaharap ang Oyahay. Sa laban na yon ay natutunan ni Murayama ang pagpapahalaga sa kaibigan at patuloy na pagprotekta sa kung ano man ang pinaniniwalaan mo. Si Chiharu naman ay nagpasalamat sa tulong ng Sano Hoodlum Squad at nang gabing yun ay tinanggap na ni Cobra si Chiharu sa kanilang samahan at ngayon ay kasapi na siya sa Sano Hoodlum Squad. Makalipas ang ilang araw, nagbabalak na maghanap ng magiging jowa ang dalawang ito, si Dan at si Tetsu. Isang gabi, may nakitang babae si Dan. Nagandahan siya dito kaya nilapitan niya ito. Subalit, medyo nawirduhan si Dan sa kinilos ng babae. Naanimoy matagal na silang magkakilala. Inaya ng babae si Dan sa isang club at sumama naman ito. Siya si Lala at ang club na napuntahan nila ay pagmamay-ari pala ng White Rascals. At dahil dito ay nagpaalam na si Dan kay Lala para makaiwas na din sa gulo na posibleng mangyari. Subalit pinigilan siya ni Lala dahil sa hinihingi nitong pabor. Hindi natiis ni Dan si Lala at pinagbigyan niya rin ito. Inabot ni Lala kay Dan ang maliit na box na naglalaman ng SD card at inutusan siya ni Lala na ibigay ito sa lalaking mukhang roll-on. At sa di malamang dahilan, nandito din pala ang leader ng Mighty Warriors, siya si Ice. At nang iaabot na ni Dan ang SD card,
may misteryosong individual na umagaw nito. Hinabol siya ni Dan subalit hindi niya na ito nakita at maging si Lala ay hindi niya na din natagpuan. Para malaman nila kung sino ang salarin, nireview nila ang CCTV footage at namukaan nila si Dan na miyembro ng Sano Hoodlum Squad. Pagkatapos nila sa mga taga-Oya High, White Rascals naman ngayon ang problema nila. Ang White Rascals ay ang gang na pumuprotekta sa mga kababaihan. Pinaparusahan nila ang mga lalaking nananakit ng babae. Kinabukasan, nagtungo sila sa Itokan at ito ang nangyari. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel like... Inabutan sila ni Naomi habang sinisira nila ang mga gamit dito. Lumaban si Naomi subalit wala rin itong nagawa at hindi rin naman siya pinatulan ni Rocky dahil hindi ito nananakit ng babae. Tapos ay ipinakita ni Ku ang isang larawan at dito ay nakilala ni Naomi si Dan. Nagulat si Yamato kung bakit ito ginawa ng White Rascals. Tapos ay ipinaliwanag ni Dan ang buong pangyayari. Nagalit si Cobra, tapos ay inawat siya ni Tetsu at sinabi nito na may kasalanan din ako, may duda na ako sa babae na yon pero hindi ko pa rin siya pinigilan. Tapos ay sinabi ni Naomi ang bilin ni Rocky na ibalik lang kung ano ang kinuha nila dahil kung hindi ay paulit-ulit silang babalik sa Itokan para manggulo. Nalungkot si Naomi sa pagkasira ng Itokan dahil ito na lang ang natitirang alaala ng kanyang kapatid. Pinaalis niya ang Sano Hoodlum Squad at sinabi nito na wag na silang babalik kahit kailan. Nag-usap ang apat sa motor shop ni Yamato at lihim namang nakikinig si Chiharu sa di kalayuan. At dito ay pinaliwanag ni Dan ang detalyadong pangyayari. Base sa pag-a-analyze ni Tetsu, nagamit si Dan sa isang black market. Subalit may ibang nakikita dito si Cobra. Ayon dito, may iba pang dahilan kung bakit ito nangyayari. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Noboru. Nagulat sila nang sabihin ni Noboru na siya ngayon ay bahagi na ng Iemura family at ang Iemura family naman ay bahagi ng Koryu. Ang Koryu ang pinakama-impluwensyang organisasyon sa lugar nila at maging sa gobyerno ay may koneksyon ng mga ito. Ang Koryu Group ay dating pumuprotekta sa mga mahihina, subalit bigla silang nagbago at naging sakim. Pinasok na din nila ang mga illegal na negosyo kagaya ng droga at mga kasino. At para palawakin pa ang kanilang nasasakupan, binabalak nila ngayon na sakupin ang Sword Area dahil malaking hadlang sa mga balak nila kung hindi nila mapapasunod ang 5 pinakamalakas na gang sa lugar na to. Minsan na nilang sinubukan na sakupin ang lugar na to, subalit nabigo sila na talunin ng Mugen. Si Noboru ang naatasan ni Mr. Nikaido na ipaabot ang mensahe mula sa Koryu. Ayon kay Noboru, ang sword ay magiging bahagi na ng Koryu at nagdesisyon na ang Iemura family na sakupin ito at kung sino man ang magtatangkang lumaban ay mawawasak. Kung ayaw niyong mangyari yon, makiisa kayo sa amin. Nagalit si Cobra sa mga sinabi ni Noboru, subalit inawat siya ni Yamato. Sinabi naman ni Noboru na pag-isipan niyo ng mabuti, bibigyan ko kayo ng isang gabi. Samantala sa lugar ng Nameless City, ibinibenta ng isang babae na taga dito din ang mga diamante na pagmamay-ari ng Nameless City. Subalit di nila alam na nakabantay na pala ang Rude Boys. Nagulat sila nang biglang bumaba ang mga ito. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Hinarang nila ang lalaki at kinuha ang mga diamond. Sinabi ni Smokey na gagamitin namin ito para sa aming pamilya. Tumawa ang lalaki at sinabi nito na wala naman kayong pamilya. Sinabi naman ni Smokey na hindi lang ang kapatid mo ang pwede mong ituring na pamilya. May iilang bagay na itinanong si Smokey sa lalaki. Subalit hindi nagustuhan ni Smokey ang sagot nito. Kaya ito ang nangyari. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming? Nang makorner nila ang lalaking maangas kanina, ay bigla itong nagmakaawa. Subalit hindi siya pinatawad ni Smokey. Maya-maya, biglang naglabasan ang mga tao sa Nameless City at pinagtulungan nila ang lalaking ito. Pagsapit ng gabi sa distrito ng White Rascals, sinubukang hanapin ni Dan at ni Tetsu si Lala gamit ang isang larawan. Larawan niya legit. Sa patuloy na paghahanap ni Dan, natagpuan naman siya ng White Rascals. Sinubukang ipaliwanag ni Dan ang totoong nangyari. Subalit pinaghinalaan siya ni Ku. Nakasabwat nito ang magnanakaw at lalong tumindi ang paniniwala ng White Rascals na si Dan ang may kagagawan dahil tumakas ito at ito ang nangyari. Love the chase and the hunt and I set the pace. Kahit saan magpunta si Dan ay natutuntun siya ng White Rascals dahil kabisado nila ang lugar na ito. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. Sa huli ay nakatakas din si Dan. Kasabay nito, pinuntahan ni Noburu si Cobra para pag-usapan ang inaalok nito. Subalit tinanggihan siya ni Cobra at sinabi nito na bumalik ka na lang sa amin.
At dito ay kinwento ni Noboru ang kanyang mga naranasan at kung paano ito nakalaya. Sa loob ng kulungan, kinausap siya ni Mr. Nikaido at inalok siya nito ng huling pagkakataon. Subalit ang kapalit nito ay magtatrabaho siya sa Yimura family at kakalimutan nito ang kanyang nakaraan. Tinanggap niya ang alok ni Mr. Nikaido para makapagsimula ng panibagong buhay dahil hindi nito lubos maisip na ang mga taong gumahasa sa kanyang nobyo ay nakakalaya samantalang siya ay nakakulong. Tapos ay sinabi ni Noboru na bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Kung ayaw niyong magtrabaho sa pamumuno ng Yimura family ay buwagin mo ang Sano Hoodlum Squad. Samantala sa Itokan, nag-iwan si Naomi ng sulat na nagsasaad na humihingi ito ng tawad kay Yamato sa mga inasal nito nung nakaraan at inutusan niya ito na mag-ayos ng gamit sa Itokan. Tinulungan ni Chiharu si Yamato na mag-ayos ng mga gamit at habang nag-aayos, nakita ni Yamato ang SD card na hinahanap ng White Rascals sa jacket ni Chiharu. Nang malaman ni Yamato na si Chiharu ang nagnakaw nito, biglang tumakbo si Chiharu. Nakagad namang sinundan ni Yamato subalit hindi niya na ito inabutan. Nagtungo si Yamato sa club ng White Rascals para ibalik ang SD card at linisin ang pangalan ng Sano Hoodlum Squad. Tinanong ni Rocky kung kilala ba ni Yamato ang babaeng nasa video. Sinabi naman ni Yamato na ito si Lala, ang nakababatang kapatid ni Smokey. Tinanong ni Ku kung ano ang kinalaman ng Sano Hoodlum Squad sa mga tauhan ng Rude Boys. Sinabi naman ni Yamato na walang kinalaman dito ang Sano Hoodlum Squad. May ibang tao na nagmamanipula sa mga pangyayaring ito. Hindi naniwala si Rocky kaya inatake niya si Yamato. Subalit hindi naman ito nagtagal at tumigil din ito kagad. Sa kabilang banda naman, natagpuan ni Dan si Lala kaya sinundan niya ito para malinis ang pangalan niya sa White Rascals. Sa kakasunod ni Dan, hindi niya namalayan na nasa Nameless City na pala sila at dito ay nakita niya ang Rude Boys. Ang Nameless City ay ang lugar ng mga Rude Boys at ito ay isang mapanganib na lugar. Dito naninirahan ng mga taong inabandona ng kanilang mga magulang o di naman kaya ang mga taong nagtatago sa batas. At kung sino mang hindi kilala ang pumasok dito ay siguradong may kalalagyan. Ang lugar na ito ay mayroong tagapagligtas. Sila ang Rude Boys at si Smokey naman ang leader nila. Napagalitan si Lala kay Smokey dahil sa mga paglabas-labas nito sa Nameless City. Sa kakasunod ni Dan kay Lala ay naligaw ito sa Nameless City at hindi sinasadyang natagpuan nito ang isang gusali kung saan ginagawa ang mga iligal na droga na kung tawagin ay Red Rum. At dito ay namukaan niya ang isang lalaki. Kasabay nito, pinag-uusapan ng Sano Hoodlum Squad ang mga bagay-bagay tungkol sa mga pangyayari ngayon at nadadawit dito ang pangalan ng Rude Boys dahil kay Lala. Sinabi ni Yamato na kailangan nating maibalik dito si Dan dahil kung hindi ay siguradong malaking gulo ito. Umalis si Cobra para magtungo sa Nameless City ng mag-isa para hanapin si Dan. Subalit sumama ang Sano Hoodlum Squad para hanapin ang kanilang kaibigan. Subalit bigla silang natigilan nang biglang dumating si Dan. Ang akala ni Dan ay may susugurin silang kalaban. Sa hindi namamalayan ni Dan ay bigla siyang iniwan nila Cobra at ng Sano Hoodlum Squad. Pagdating nila sa Itokan, ikinwento ni Dan ang buong pangyayari at ipinakita din nito ang droga na ginagawa sa Nameless City na kung tawagin ay Red Rum. At sinabi din ni Dan na nakita niya dito si Chiharu. Tinanong ni Cobra si Yamato kung anong alam nito tungkol kay Chiharu. Subalit ayaw magsalita ni Yamato patungkol dito at hindi din nito binanggit ang tungkol sa pagkuha ni Chiharu sa SD card. Dahil sa isip ni Yamato, siguradong may malalim na dahilan si Chiharu kaya niya ito nagawa at hindi alam ni Yamato ang side ni Chiharu kaya hindi ito makapagsalita. Nagalit si Cobra dahil ayaw sabihin ni Yamato ang tungkol dito at nag-alisan silang lahat. Samantala sa Koryo Group, nagmeeting ang mga ito dahil ayaw ng Oyahai at White Rascals na magpasailalim sa Koryo. Susubukan naman nilang kumbinsihin ngayon ang Sano Hoodlum Squad at ang Daruma family. Pinaubaya ni Mr. Tatsumi kay Noboru ang trabaho at sinabi nito na parte ka na ngayon ng Yimura family. Subalit kahit parte ka pa ng pamilya, ang pagtatraidor at pagkabigo ay hindi natin pinapayagan. Sa parehong gabi, pinuntahan ni Noboru ang Daruma family para hikayatin na mapabilang sa Koryo. Subalit tinanggihan siya ng mga ito. Sinabi ni Noboru na nalalapit na ang pagkasira ng balanse ng sword at kapag nangyari yon ay tatalunin lang kayo ng iba pang grupo. Tinanong niya ang mga ito na kung gusto ba nilang mangyari yon nang hindi man lang lumalaban. Dagdag pa nito na wala nang aabutan si Norihise Yuga kapag nakalaya ito. Si Norihise Yuga ay ang leader ng Daruma family na kasalukuyang nakakulong. Sa mga pananalita ni Noboru, plano nito na pag-away-awayin ang 5 gang na bumubuo sa sword. Sinabi naman ni Ukyo na hindi na mahalaga kung nandito man si Norihise o wala. Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin ay umalis ka na. Kinabukasan, nag-disguise si Yamato at pumasok sa Nameless City. Subalit alam na kagad ito ng Rude Boys. Kaya ito ang nangyari. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't. Madali lang siyang nahuli ng Rude Boys dahil kabisado nila ang lugar na ito. Sinabi ni Yamato na may hinahanap akong kaibigan na nagngangalang Chiharu at balita ko ay dito siya nagtatrabaho. Sinabi naman ni Smokey na lahat ng nakatira dito ay parte ng aming pamilya. Hindi pa namin narinig ang pangalang Chiharu. Kung meron man na magtatangkang pumasok dito ay siguradong malalaman namin. Sumagot si Yamato na may halong pambibintang. Sinabi nito na alam nyo din ang droga na ginagawa nyo dito. Nagtatakang reaksyon ni Takeshi. Sinabi naman ni Smokey na kahit ano pang mangyari, hindi kami hahawak ng droga dito. Sinabi naman ni Sean kay Smokey na mukhang naghahanap talaga ng away ang Hoodlum Squad dahil nung nakaraan ay nilabanan nila ang Oyahay. Ang ibig bang sabihin nito ay kami na ang isusunod nyo? Sinabi naman ni Yamato kay Smokey na hindi naman sa ganon. Dalhin mo na lang dito ang kapatid mo dahil sila lang ang makakasagot ng problemang ito. Sinabi naman ni Smokey na hindi kita mapapatawad kung may gagalawin ka sa pamilya ko. Tapos ay nandito din pala si Dan at si Tetsu at tinawag nila si Yamato at ito ang nangyari. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't Hindi umubra si Yamato kay Smokey at pinaglaruan lang siya nito. Subalit sa kalagitnaan ng laban ay biglang sumumpong ang sakit ni Smokey at nagkaroon sila ng pagkakataong tumakas. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Nakapagtago ang tatlo, hindi pala alam ni Yamato na nandito din si Dan at si Tetsu. Nag-aya nang umalis si Dan, subalit ayaw ni Yamato. Sinabi nito na dalhin mo ako sa pagawaan ng droga dahil gusto nito na makausap si Chiharu tungkol sa mga nangyayari ngayon. Kasabay nito, pinag-uusapan na din ng White Rascals ang tungkol sa paglaganap ng droga sa lugar nila at sa akala nila ay may kinalaman dito ang Rude Boys dahil kay Lala. Nagalit si Rocky dahil mahigpit na ipinagbabawal ng 5 gang ang paggamit ng anumang droga sa distrito ng Sword. Sa kabilang banda naman, nag-uusap si Cobra at si Noboru. Sinabi ni Cobra na hindi kami magtatrabaho sa Yimura family at hindi ko kayang buwagin ang Sano Hoodlum Squad. Sinabi pa ni Cobra na umalis ka na sa Yimura family at inimbitahan niya ito na bumalik sa kanilang pagkakaibigan. Subalit hindi sila nagkasundo. Sa Nameless City naman, nakita nila Yamato si Chiharu kaya dali-dali niya itong nilapitan at kinausap. Ikinwento ni Chiharu ang buong pangyayari. Sinabi nito na malaki ang utang ng aking ama sa Yimura family. Tinasaktan nila ang aking ama at araw-araw itong ginugulo. Subalit wala akong magawa. Tapos ay biglang dumating si Noboru at tiniligtas kami. Sinabi ni Noboru sa akin na tutulungan niya ako tungkol sa problema ng aking ama kung papayag ako sa mga ipapagawa niya. Pinagtrabaho ni Noboru si Chiharu sa pagawaan ng droga at ibalita sa kanila ang lahat ng ginagawa ng Sano Hoodlum Squad. Sinabi ni Chiharu na alam ko na isa itong pagtatraidor, subalit wala akong ibang pagpipilian para mailigtas ang aking ama. At sa loob ng pagawaan ng droga, ang isang miyembro ng Yemura family at si Shion ng Rude Boys ay may tinatagong sikreto kay Smokey. Ibinebenta ni Shion ang mga droga nang hindi nalalaman ng Yemura family at sinosolo nito ang pera. At ito ang dahilan kaya pinagtrabaho ako ni Noboru sa pagawaan ng droga para bantayan si Shion. Ninakaw din ni Shion ang mga listahan ng mga customer ng Yemura family at nilagay
nakalagay ito sa isang SD card. Ito ang SD card na ibinigay ni Lala kay Dan at ito naman ang ninakaw ni Chiharu. Sinabi ni Yamato na, ang ibig mo bang sabihin, ang pagnanakaw sa SD card at ang mangyayaring pagkakagulo ng White Rascals at Rude Boys ay pakana lahat ni Noburu. Umamin naman dito si Chiharu. Galit na galit si Yamato at winasak nito ang mga gamit sa paggawaan ng droga dahil ito ang pinagmulan ng lahat ng nangyayaring gulo ngayon. Maging si Sean ay walang magawa dito. Kasabay nito ay paparating na din ang Rude Boys. Nagulat si Sean nang makita niya si Smokey. Nagtanong si Smokey kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito dahil wala silang alam tungkol dito sa paggawaan ng drugs. Maya-maya ay dumating na din ang White Rascals. Tapos ay sinabi ni Rocky kay Smokey na, nandito ako para patayin ka. Tapos ay nagtanong si Usawa kung sino sa kanila si Sean dahil ito ang nagpapakalat ng droga sa distrito ng Sword. Sinabi ni Smokey kay Sean na, magpaliwanag ka, at sinabi nito na, kami ang bahalang mag-ayos sa naging problema ni Sean. Hindi sumang-ayon dito si Rocky at sinabi ni Smokey na hindi ko hahayaang masaktan ang sinumang miyembro ng aming pamilya. Sinabi naman ni Kuna, hindi kami basta-basta aalis lang dito. Sinabi naman ni Smokey na kung ganon, ikinagagalak kong makalaban kayo. Dito na po nagtatapos ang ating part 2 mga bossing. Abangan nyo pa po yung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, mahaba po yan mga boss. Abang-abang lang palagi. Maraming salamat po sa mga solid ninyong suporta. Ayan, sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga boss. Sana patuloy po kayong sumuporta at huwag kayong magsawa. At wash out nga pala sa mga to. Ayan, Kaiden Lamang from Cavite. Tama ba yung pronunciation ko bossing? At kay RJ Od. Ano ba yan? RJ Od Lyrics. Yan. Shoutout sa'yo, bossing. At saka kay Jackie Chan. Jackie Regis from Cebu. At shoutout din kay Mike Andrada. Ayan, nakahabol pa. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga boss. Mabuhay po tayong lahat.